Una sa lahat, sa pagpanaw ni Pope Francis, mga kampana ng simbahan sa buong mundo pinakalembang bilang pagluluksa. Mula sa Vatican, sa Notre Dame sa Paris, pati dito sa Pilipinas, marami rin ang nag-alay ng dasal. Ang iba pang update kung ng pagpanaw ng Santo Papa, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, Pope Francis ililibing sa labas ng Vatican alinsunod sa kanyang hiling. Alamin din natin ang mahabang proseso kasunod ng pagpanaw ng Santo Papa. balikan ang makasaysayang pagbisita ni Pope Francis sa Pilipinas na nagbigay ng pag-asa, lalo na sa mga taga-Tacloban. Pagbaba ng tiwala ng publiko kay Pangulong Bongbong Marcos, sinisisi ng Malacanang sa pagkalat daw ng fake news. Ilang kandidato at party list na nangampanya pa rin kahit bawal noong Holy Week, lagot sa COMELEC. Meron pa raw kandidato na namimigay ng ATM card na may 2,000 pesos na laman. Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza at iba pang malapit sa superstar bumisita sa huling gabi ng lamay ni Nora Honor. At ang mga hindi malilimutang tagpo ni Pope Francis, nariyan nang humawak siya ng tigre at nakipag-usap kay Spider-Man. Nagluluksa ang buong mundo sa pagpanaw ni Pope Francis, ang unang Latin American na leader ng simbahang Katoliko. Pinatunog ang kampana sa iba't ibang simbahan sa mundo bilang pakikiisa sa pagdarasal at pag-alala sa naging buhay at legacy ng Santo Papa sa loob ng 12 taon. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Pinatunog ang kampana sa St. Peter's Square bilang marka ng pagpanaw ni Pope Francis. Ngayong araw, inanunsyo ng Vatican na sumakabilang buhay na si Pope Francis sa edad na 88. Namatay si Pope sa kanyang official residence sa Casa Santa Marta sa Vatican. Nagkaroon din ng opisyal na anunsyo mga kardinal. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Bago pumanaw, nagkaroon pa ng Easter Sunday appearance si Pope Francis sa balkonahe ng St. Peter's Basilica sa Vatican. Hello. So good to see you. Nakipagpulong din si Pope Francis kay US Vice President J.D. Vance. Una nang tinutulan ni Pope Francis ang ilang paghihigpit ng Trump administration, lalo ng immigration policy sa Amerika. Nagkaroon ng formal na pulong si Vance at ang Vatican officials. Hindi na rito nakasama ang Santo Papa. Bago ang kanyang mga public appearance itong mga nagdaang linggo, higit isang buwan na confine sa Gemelli Hospital si Pope Francis sa Italy dahil sa respiratory infection na kalaunay naging double pneumonia. Nagpunta pang Italy ang News 5 para i-cover ang kalagayan noon ng Santo Papa. Dumagsa mga Katoliko na nananalangin ng kanyang paggaling. Kahit nakalabas na ng ospital, binigyan pa ang Santo Papa ng 2 buwan ng mga doktor para magpahinga at magpagaling pang lalo. Ngayon, unti-unti ulit na dumarag sa mga tao sa harap ng St. Peter's Square para naman magbigay pugay sa namayapang si Pope Francis. Ang home country ng Santo Papa na Argentina nagulat sa malungkot na balita. Nagtirik sila ng kandila para kay Pope. Kabi-kabila rin ang pagluluksa sa pagpanaw ng Santo Papa gaya sa Congo. Sa Notre Dame Cathedral sa Paris, pinatunog din ang kampana.
Ang South African Catholics tinawag na malungkot ang araw na ito. Habang ang mga taga-Brazil, inilarawan si Pope Francis bilang isang unique at extraordinary man. Sa ngayon, dagsa rin ng mga Katoliko sa labas ng Basilica of St. Mary Major sa Rome kung saan ililibing ang Santo Papa. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Maging ang mga simbahan sa Pilipinas nakaisa sa pagkalembang ng kampana bilang pagluluksa sa pagkamatay ng Santo Papa. Sa Manila Cathedral, nagtalaga ng prayer area para sa mga deboto. At live mula sa Manila Cathedral, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, hanggang anong oras lang pwede ang mga deboto ngayon sa Manila Cathedral? Bok, mayan ang pasado alas 7 nga kanina ay pansamantala munang isinara itong Manila Cathedral at para naman doon sa ating mga kapatid na nais ngang bumisita doon sa prayer area na ginawa para kay Pope Francis. Sa susunod na 9 na araw ay bukas ito simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Pinatunog ang kampana ng Manila Cathedral ngayong gabi. Kasunod ito ng pagpanaw ni Pope Francis. 13 minuto ang itinagal ng pagkalembang. Pagbibigay-pugay ito sa halos 13 taong pamumuno ng Santo Papa sa simbahang Katolika. Gagawin daw ito gabi-gabi sa loob ng 10 araw. Nagsagawa ng mga dasal at nagtalaga na rin ng prayer room. Ilang Pinoy ang nagtirik ng kandila para kay Pope Francis. Pinatunog din ang kampana sa Quiapo Church bilang pagdalamhati sa pagpanaw ni Pope Francis. Nakadisplay ngayon ang larawan ni Pope Francis sa altar ng simbahan. Saglit ding nag-alay ng katahimikan at binasbasan ng larawan ng Santo Papa. Sa Cubao Cathedral, pinatunog din ang kampana. Pinapalabas sa mga TV screen ng simbahan ang kanyang larawan at nakasulat ang katagang Rest in Peace sa wikang Latin. 2 minuto namang pinatunog ang kampana sa simbahan ng San Jose Occidental, Mindoro. Malungkot si Father Alan na hindi na maaabutan ng Santo Papa sa nakatakda niyang paglipad sa Vatican sa Hunyo. Hindi sapat yung oras ng pagkalembang para tayo ay magluksa. At kailangan nating ipanalangin siya para sa kanyang eternal repose. Si Cebu Archbishop Jose Palma humiling ng pakikisa sa pasasalamat sa Diyos sa naging serbisyo ni Pope Francis. Ipakita niya kining gugma, labi na sa mga kabos, labi na matud pa sa marginalized. Tanan kita magampo o atong ang yun Diyos atong amahan pagdawat niya sa iyang gingarian. Bokmean, bukas nga ng alas 9 ng umaga ay magsasagawa ng special mass para kay Pope Francis si Cardinal Tagle dito mismo sa Manila Cathedral. Anumang araw ngayong linggo ay inaasahan na lilipad na rin pa Vatican itong ang si Cardinal Tagle. Balik sa inyo. Maraming salamat sa iyo, Rainiel Pawid. Mahigit 60 bansa sa buong mundo ang binisita ng Santo Papa. Kabilang po dyan ang Pilipinas kung saan nagbigay ng pag-asa si Pope Francis sa panahon ng kalugmukan, partikular ng mga binagyo sa Tacloban. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Bienvenido, Papa Francisco. Isang dekada na ang nakalipas nang bisitahin ni Pope Francis ang Pilipinas. Paglapag ng eroplano noong January 15, 2015, sa halip na bulletproof vehicle, sumakay agad ang Santo Papa sa Pope Mobile. Inikot ng Santo Papa ang mga kalsada ng Maynila. Libo-libong naghintay at mainit na sumalubong kay Pope Francis na tinawag ng mga Pilipino bilang Lolo Kiko. Bahagi ng 5 araw na papal visit ang pagpunta sa Malacanang. Si Pope Francis ang ikatlong Santo Papa na bumisita sa Pilipinas. Gaya ni na Blessed Pope Paul VI at Saint Pope John Paul II, nagmisa rin si Pope Francis sa Manila Cathedral. Humarap din ang Santo Papa sa mga pamilyang Pilipino sa Pasay. And I remember my family, my father, my mother, my grandfather's mother. Today I rest with you.
Hindi rin makakalimutan ang pagbisita ni Pope Francis sa Tacloban. Dagat naman ang mga tao nakasuot ng kapoting dilawang eksena. Kahit bumabagyo, personal kong nakita ang mainit na pagsalubong noon ng mga Taclobanon sa Santo Papa. Ano po yung aming hinahangad na makita po namin si Papa Pope Francis po kahit ilang segundo lang. Mercy and compassion po. Ito parang talaga nasa kanya ang Holy Spirit. Nagmisa si Pope Francis para sa mga biktima ng super bagyong Yolanda noong 2013. Sa taas ng emosyon, may pagkakataong hindi sinunod ni Pope Francis ang nakahanda niyang speech. When I saw from Rome that catastrophe, Sentí que tenía que estar aquí. I felt that I had to be here. Que Jesús no defrauda. And he never lets us down. Pumunta rin siya sa ground zero ng Yolanda sa Palo, Leyte. Sa mga panahong iyon, saglit na napawi ang malungkot na bakas ng trahedya. Pinuntahan kami dito. Kahit anong bagyo, kakayanin namin. Pagkatapos sa Tacloban, balik Maynila si Pope Francis para bumisita sa University of Santo Tomas kung saan libo-libong kabataan ang naghihintay. Isang dating batang palaboy ang nagtanong sa Santo Papa kung bakit hinahayaan ng Diyos na may mangyaring masama sa mga bata. Bakit po pumapayag ang Diyos na may ganitong nangyayari? Kahit walang kasalanan ang mga bata. At bakit kaunti lang ang mga taon tumutulong sa amin? Hindi inasahan ng Santo Papa ang kanyang narinig. The great question of why so many children suffer, she did this crying. Y la gran respuesta que podemos hacer todos nosotros And the response that we can make today is aprender a llorar. let us learn, really learn how to weep, how to cry. Matapos niyan, makasaysayang misa ang ginawa ni Pope Francis sa Quirino Grandstand. Kahit umuulan, 6 na milyong Pinoy ang nakiisa, ang pinakamalaking papal crowd sa kasaysayan. Ang hatid na mercy and compassion ni Pope Francis, 1 dekada man ang nakaraan, habang buhay na nating hindi malilimutan. At kaugnay ng pagpanaw ng Santo Papa, makakausap po natin si Father Earl Tan. Isa po siyang student priest sa Pontifical Filipino College sa Rome, Italy. Magandang gabi mula dito sa Pilipinas at magandang hapon po dyan sa Vatican. Father Earl? Ang gabi, Ed and Mayan. At magandang hapon dito from Rome, Opo. the Eternal City. Father, siguro ang unang tanong po namin, yung overall mood po ngayon dyan sa Vatican sa mga gantong oras, nagsisimula na po bang mag-gather yung mga tao, may mga kandila, pictures ng Pope, pakidescribe lang po sa amin. Well, kasi yun, nung nabalitaan ko na namatay si Pope Francis, no, sa madali naman ngayon sa internet, may pupuntahan sana ako pero I rush sa St. Peter's kasi, well, to pray for him, no? And hindi ka magugulat na marami ring mga pare, maraming mga ordinaryong tao yung nag-gather, maririnig mo sila nagdarasal ng rosary, nagdarasal ng office for the dead para sa yumaong papa. At gano'n, no, parang sa akin nga mapanglaw, no, kung titinan when the Pope dies, parang everything stops, no. That's the feeling kasi a spiritual father of yours has gone, no, into this world. Father, si Anto. Father, ano na po, of course, it's a sad day for the whole world, the passing of the Pope. Pero I suppose that there's something that we can pick up from today and that we can remember, or something that we should remember about today. And not just about today, but the past 13 years. What do you think that people should take away from this day?
Oh yes. Well, who can forget no his first appearance at the Piazza yan. You're now showing it in your screen kanina na the very simple Francis no just wearing his simple white cassock, no of that pomp, and very simple na even before blessing the people eh. No, he said I remember it watching from YouTube na sabi niya, before I bless you, I ask you to ask God to bless me, no, to pray for me. So very humble gestures, no, talagang para fresh air din no sa simbahan yung pagdating ni Pope Francis sa buhay natin. Also, Father, well, of course, it is the church is a very hierarchical institution, very traditional, but at the same time, you have a pope who basically humanized everything that had to do with the church. I don't know if you, I suppose you agree. You're nodding your head. But that's how he comes across to a lot of people, and that's why he was loved by a lot of people, because he humanized a lot of the things that do appear to be abstract to a lot of people among the faithful. Na parang, we're not just talking about concepts, we're talking about people and what they believe in. Yes, I agree with you. Siguro ang magandang to put it well is a pope is the pope of his time, no? Ano naman yan naging gradual yung process niyan, lalo na going back 60 years ago at the start of the Second Vatican Council. Unti-unti talaga no, bumubukas yung pintuan ng simbahan sa makabagong mundo, sa nagbabagong mundo. At siguro nga napaka-unique nga no, sabi nga ng mga kaibigan ni Pope Francis, Jorge is Jorge, no? Mga kaibigan niya sa Argentina na kung sino siya, walang nagbago sa kanya, at yung pagiging pastor niya, ordinary na pastol no ng kung sino yung nakilala mo sa Argentina, yun yung nadala niya dito sa Rome, at talagang para bang ito isang pag-shake sa atin na mabuhay no bilang isang simbahan. Okay. Father Earl, for sure lahat naman ho nang nagkakaroon ng pagkakataong makasalamuha ang Santo Papa may espesyal na kwento. Kayo po, pwede niyo po ba kaming kwentuhan ng tungkol sa inyong pagkakakilala no, sa Santo Papa, personal experience po na pwede niyong i-share sa amin, sa inyo, kung nakatrabaho niyo po ba siya, na-meet niyo siya for sure dyan? Yeah. Well, sayang no yung sa bucket list ko no I arrived here in Rome 8 months ago no for study. Nasa bucket list ko, sana makamayan ko si Pope Francis, kaso hindi natin nagawa yun no na yung ganong privilege no. Pero siguro yung sa personal experience ko, 2015 I had the privilege of going here in Rome. I was still studying at the university, at ramdam mo talaga yung atmosphere ni Pope Francis no. Ngayon naman a little forward no, nung nandito na ako sa Rome, nagkaroon ako ng opportunity na makakon-celebrate no dun sa mga papal masses na usually nagagawa ng mga pare na nag-aaral dito to help assist sa mass. Then yung isang gesture na sa akin tumatak no nung dumadating na siya, naka-wheelchair. Syempre kaming mga nandun, tayuan lahat ng mga nandun, mga ambassadors, mga pare, mga laiko, etc. Tapos bigla siyang sumenyas ng sit down, parang gano'n, parang ako lang to, no? Nothing special, no? Although, syempre, for us, he's special in his aura, pero for him, no, yung ganong gesture, nakakatuwa no? Talagang very humble, very simple, very unique, no? In his own way. Father, pahabol ko na lang. I hope you don't mind kasi for quite some time, there's been a lot of talk about what they call the prefereti, yung mga, well, supposedly, yung mga favorites or napapaboran na at least by the public and supposedly by some cardinals to be the next pope. I'm wondering if it's okay to ask you if, how true it is na a Filipino cardinal is one of the prefereti. Well, katulad ng sa mga nangyayari before any conclave, no, parating may gano'n, no. Siguro kung titingnan natin all the 135 cardinal electors, no,
is possible to become a pope. No? Siguro, kung titingnan natin ang Filipino, we have 3 Filipino cardinal electors. So out of 135, meron possibility na 2.22%. And for an Asian, we have I guess mga 17.04% kasi we have 23 Asian cardinals sa ano. Well, after all, the first pope is Asian. He was Saint Peter, no? And in the history of the church, we had at least like 7 Asian popes, no? So it's katulad ng sinasagot nila, for so many years, for so many decades, it's up to the Holy Spirit to decide, no? For this sacred and event na mangyayari in the future, in the coming days. Okay, maraming salamat for joining us this evening, Father Earl Tan, isa pong student priest dyan po sa Roma. Father, thank you po. Thank you po, Father. Welcome. Marami ang nagulantang sa pagkamatay ni Pope Francis, lalo't nasilayan pa siya sa publiko nito lamang Easter Sunday. Nakipaglaban siya sa sakit na double pneumonia. Alamin natin yan sa Frontline Report ni Gerard de la Peña. Nito lang Miyerkules Santo, dumalaw si Pope Francis sa Agostino Gemelli Hospital sa Rome, Italy. Dito siya nagpagamot para sa kanyang double pneumonia. Nakasalamuha at nagpasalamat ang Santo Papa sa mga doktor at personnel na nag-alaga sa kanya. Grazie per il servizio in ospedale. Molto buono, grazie. Continuate così. Kahapon lang ng linggo ng pagkabuhay, nakadalo pa si Pope Francis sa Easter Sunday Mass sa St. Peter's Square sa Vatican City. Kumaway at nakapagsalita pa siya sa harap ng libu-libong tao. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. February 14 nang isugod sa Gemelli Hospital si Pope Francis dahil sa bronchitis. Isa itong uri ng sakit sa baga, kaya nahirapan siyang huminga. Kalaunan, nadiskubre nang mayroon siyang double pneumonia. Nagkaroon din ng mild kidney insufficiency si Pope Francis. Agad naman itong naagapan, pero bantay sarado pa rin sa kanya ang mga doktor. March 6, nag-record ng mensahe ang Santo Papa mula sa kanyang higaan. Ipinarinig ito sa publiko sa St. Peter's Square kung saan nagpasalamat si Pope Francis at humiling na ipagdasal siya. Matapos ang halos isang buwan mula nang madiagnose ng double pneumonia, inanunsyo ng kanyang doktor na wala na sa panganib ang Santo Papa. Nagtuloy-tuloy ang pagbuti ng kanyang kondisyon at na-discharge siya sa ospital noong March 23. Kaya naman nagulantang ang buong mundo sa balitang pumanaw na ang Santo Papa. Pero ano nga ba ang double pneumonia? Sa madaling sabi, parehong baga ng pasyente ang tinamaan ng impeksyon kapag may double pneumonia, kaya mas hirap na siyang huminga. Karaniwang sintomas ng double pneumonia ang kakapusan sa paghinga, ubong may plema, lagnat, panghihina, at kawalan ng gana kumain. Ayon sa mga eksperto, mapabata o matanda, pwedeng magka-double pneumonia, pero mas delikado raw kung matatanda at may mga nauna ng karamdaman ang tatamaan nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Sa pagpanaw ni Lolo Kiko, isa pong mahabang proseso ang susundan ngayon ng simbahang Katoliko. Ito pong proseso na in some ways binubuo ng tradisyon ng simbahan, pero sa ibang bahagi ay impluensya na ni Pope Francis. Sa susunod na 9 na araw, magmimisa at magnunobina ang simbahang Katoliko para sa yumaong Santo Papa. Ang tawag po dito ay Novendiales, 9 days na pagluluksa. Ang panahon pong ito ay natawag na sede vacante or while the seat is vacant, habang walang nakaupo sa trono ni San Pedro. Sa panahon pong ito, malaki ang papel ng tinatawag na Camerlengo o yung administrator ng Vatican na si Cardinal Kevin Farrell. Ang Camerlengo ay ang nag-verify ng pagkamatay ng Santo Papa. Siya rin po ang mag-aayos ng funeral arrangements, umaasikaso ng papal conclave, at siya rin ang parang OIC ng Vatican hanggat wala na hahalal na bagong Santo Papa. At hanggang sa kanyang pagkamatay, may impluensya pa rin si Pope Francis. Sinimplihan kasi ni Pope Francis ang burol ng Santo Papa na dati ay napaka-elaborate. Kung dati ay 3-layered coffin na ginagamit ng Santo Papa, ang hiling ni Lolo Kiko, simpleng kabaong na gawa sa kahoy. Ang pinili rin po ni Lolo Kiko na huling hantungan, hindi sa mismong Vatican, kasama ng ibang Santo Papa. Gusto po niyang mahimlay sa Basilica of St. Mary Major na nasa Roma rin pero doon po sa labas ng Vatican. Mga 2 linggo matapos ang libing, inaasang magsisimula na ang Papal Conclave
o yung pagpili ng College of Cardinals ng susunod na Santo Papa. Ngayon pa lamang inaasang naghahanda na po ang mga kardinal mula sa iba't ibang bahagi ng mundo para magtungo sa Roma para sa Papal Conclave. Ang Papal Conclave ay ang pagpili ng mga kardinal ng bagong Santo Papa. Noong unang panahon, hindi po regular ang proseso ng pagpili ng susunod na Santo Papa. Si San Pedro ang unang Papa. Una raw inappoint ang kanyang mga susunod na successor, si Pope Linus, Cletus at si Clement. Si Pope Fabian noong taong 236 napili na Santo Papa dahil dumapo raw sa kanya ang isang kalapati na isa raw senyales ng bendisyon ng Holy Spirit. Ngayon, taong 1059 na nang mabuo ang College of Cardinals, ang tanging grupo na hanggang ngayon ay namimili ng susunod na Santo Papa. Ito po ang pagpupulong ng lahat ng mga kardinal mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Taong 1970, pinag-utos ni Pope Paul VI na mga kardinal lamang na wala pang 80 anyos ang maaaring bumoto para sa susunod na Papa. Halimbawa, ngayon po meron tayong 252 na kardinal, pero 135, hindi po 138, 135 lamang sa kanila ang wala pang 80 at sila lamang ang pwedeng bumoto. Yung edad 80 pataas, pwede pong makilahok sa diskusyon at sa mga debate, pero hindi po maaaring sumama sa botohan. Ang kailangan po ay 2/3 vote ng College of Cardinals. Magsasagwa ng botohan ng mga kardinal hanggat walang makakuha ng 2/3 vote ng College of Cardinals. Isa pa pong mahalagang detalye, sa 138 na voting cardinals, 110 po sa kanila ay mga appointee ni Pope Francis. Katunayan, 20 sa kanila kaka-appoint lamang bilang kardinal nitong nakaraang Disyembre. Halos 8 sa bawat 10 voting cardinals ay pinili mismo ni Pope Francis. Kaya't kahit nagpaalam na po si Pope Francis, ramdam pa rin ang kanyang magiging impluensya sa simbahang Katoliko. Susunod, VP Sara Duterte may mensahe kasunod ng pag-endorso niya kina Amy Marcos at Camille Villar. Tumatakbong kongresista sa Quezon City na namigay umano ng ATM cards, pinaiimbestigahan na ng COMELEC. Malacanang sinisi ang fake news kaya raw sumadsad ang trust and approval rating ni Pangulong Marcos. At state funeral para kay Nora Honor nakatakda bukas. Magbabalik pang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kuha ang video na yan sa Quezon City kahapon. Kitang pinagsasaksak ng pasahero ang rider na sinakyan niyang motor taxi. Pagkatapos ay ninakaw ang motor. Sa tulong ng mga residente, agad nadala sa ospital ang biktima. Ligtas na ang kanyang lagay kahit nagtamo ng hindi bababa sa 10 saksak. Ang kumpanyang Move It naman nakikipagtulungan na sa mga otoridad at nagpaabot ng tulong pinansyal sa biktima. 3 linggo bago ang Bilang Pilipino 2025, pasok sa Magic 12 ng latest senatorial survey ng SWS ang 9 na kandidato ng alyansa ng administrasyon. Narito ang aking report. 3 linggo bago ang eleksyon, sino-sino ang iboboto mong senador? Sa ginawang survey ng Social Weather Station sa SWS na kinomisyon ng Strat-Based Consultancy, nangunguna pa rin si Senator Bongo na may 45% voter preference. Pumapangalawa si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo na sinundan ni Senator Lito Lapid sa 2nd pwesto. Parehong nasa rank 4 to 5 sina dating Senate President Tito Soto at Senator Pia Cayetano. Mula naman sa rank 9 sa SWS survey noong Marso,
Umangat sa ika-6 na pwesto si Senator Bato de la Rosa. Nasa 7 to 8 spots naman sina Senator Bong Revilla at broadcaster na si Ben Tulfo. Bahagyang umangat si Makati Mayor Abby Binay na ngayon ay nasa rank 9 na mula sa 11 to 13 noong Marso. Umakyat din sa ika-10 pwesto si Las Piñas Representative Camille Villar mula sa rank 11 to 13. Bagamat bahagyang bumaba, pasok pa rin sa Magic 12 kung sakali si dating Senador Ping Lacson. Gayon din si dating Senator Manny Pacquiao. Buwaba naman si rank 13 to 14 ang TV host sa si Willie Revillame mula sa ika-10 pwesto noong Marso. Si Senator Amy Marcos naman umangat sa 13 to 14 mula sa rank 16. 15 to 16 spots naman sina dating Senador Bam Aquino at Kiko Pangilinan, habang 17 to 18 sina Philip Salvador at Benher Abalos. Ginawa ang survey noong April 11 to 15 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,800 respondents sa Metro Manila, Balance Luzon, Visayas at Mindanao. Dalawa sa pumasok sa top 12 ng survey ay galing sa PDP na partido ni dating Pangulong Duterte kabilang si Senator Go. Ang Duterte na katulad ko ay nais ipagpatuloy at ipaglaban ang mga magagandang nagawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siyam naman ay galing sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas na binuo ni Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang si Lito Lapid. Tapat at malinis na paglilingkod daw ang isusukli niya sa suporta ng taong bayan. Sabi ng campaign manager ng Alyansa na si Congressman Toby Chanco, titiyakin daw nilang lahat ng miyembro ng kanilang lineup ay may pagkakataong kumonekta sa mga botante. Inilabas naman kanina ni Camille Villar ang endorsement video sa kanya ni VP Sara. Kay Camille Villar, panatag ako. May magandang bukas na parating. Sa magkakaibigan, walang iwanan. Hindi pa naman sakop ng nasabing survey ang panahon kung saan pinalabas ang political ad ni Senator Amy kung saan inendorso rin siya ni VP Sara. Pero sa isang panayam, tila ipinagkibit balikat lang ni Senator Amy ang resulta ng survey. Hindi naman masyadong papansin ng mga surveys. Hindi mo malaman kung sino ang pasok, sino ang hindi. Ako talaga collateral damage kasi nga Marcos ako. Sa isang pahayag, sinabi ng bise na ang 10 senatorial candidates ng kanyang ama, pati na sina Villar at Amy ay nagkakaisa sa parehong plano, ang magkaroon ng mapayapa at maunlad na Pilipinas. Bagay na sapat na raw para gibain ang anyay pagkakahati-hati sa politika sa ating bansa. Pinimbisigan ng isang tumatapong kongresista sa Quezon City na namigay umano ng ATM card. Git ng COMELEC, vote buying yan. Ang mga nangampanya naman ng Huwebes Santo at Biyernes Santo pinagpapaliwanag. Nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Ito ang ATM card na nakarating sa COMELEC nitong nagdaang Holy Week. Sabi ng komisyon, galing umano ang cash card na yan sa isang congressional candidate sa Quezon City na ipinamimigay daw sa mga taga-suporta. Pagbibigay diin ng COMELEC, bawal yan. Kahit na anong sabihin nila, yan po ay vote buying. Hindi nga nagpadala ng cash, nag-issue naman ng card. So yung card na yon, kung na-issue sa panahon ng kampanyahan, that's really vote buying. Sa paunang impormasyon na karating sa COMELEC, ipinamamahagi umano ang ATM card para pambili ng grocery items. Base doon sa initial report, parang 2,000 yung laman doon. Ang tanong doon, kung sakali bang yan ay initial, meron pa bang ilalagay pa doon? Bukod dito, pinaiimbestigahan at nakatakda rin daw bigyan ng show cause order ang mga nangampanya nito nagdaang Huwebes Santo at Biyernes Santo na ipinagbabawal din sa batas. Hindi pa sila pinangalanan ng COMELEC, pero 3 riyan ang kandidato raw sa lokal na posisyon habang isa naman sa party list. Yung pangangampanya po hindi po kinakailangan kasi umiikot. May stage, nagkakakanta, nagsasasayaw. Meron po dyan, nagkampanya gamit pa rin ang kanila pong social media accounts. Suma total, hindi raw bababa sa 120 ang nabigyan na ng show cause order patungkol sa vote buying at abuse of state resources. Paniniguro ng COMELEC, ang sino mang kandidato na masasampa ng election offense ay maaaring hindi maiproklama kahit manalo man sa darating na halalan hanggat wala raw resolusyon sa kinakaharap na reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, bumuhos ang pakikiramay at pag-alala mula sa mga artista at personalidad para sa yumaong si Pope Francis. Ang Pinoy actor na si Richard Yap nag-post ng picture nila ng Santo Papa. Blessings daw na na-meet niya sa personal si Lolo Kiko.
Napa-throwback naman si Rita Avila sa natanggap niyang letter of gratitude mula sa Santo Papa dahil sa pinadalang libro ng aktres. Ni-re-upload naman ni Angel Locsin ang post niya noong 2015 na kahit hindi raw siya Katoliko, ay mahal niya si Pope Francis. Nag-post din si Saving Grace actress Janice de Belen ng litrato ng Santo Papa. Say naman ni Spanish superstar Antonio Banderas, nagpakita ng kabaitan, pagmamahal at awa si Pope Francis sa mga lubos na nangangailangan. Masayang encounter naman kay Pope ang shinare ng veteran comedian na si Whoopi Goldberg. Si Pope Francis daw ang closest symbol ng pagmamahal ni Kristo. Tuloy ang pagdating ng mga malalaking personalidad sa huling gabi ng lamay na nag-iisang superstar na si Nora Honor sa Heritage Park sa Taguig. Bukas naman nakatakda ang Heroes Burial para kay Nora na isang national artist. Nasa frontline na balitang niya si News 5 digital producer Von Belinario. Umaapaw ang emosyon sa bawat kaanak at malalapit na kaibigan ng superstar na si Nora Cabaltera Villamayor o Nora Honor sa huling gabi nito sa Heritage Park sa Taguig City. Sa gitna man ng pagdadalamhati, pinili nilang alalahanin ng mga magagandang alaala ng namayapang pambansang alagad ng sining. We want to celebrate her life because it was quite an exciting, colorful, glorious, meaningful life. Kumari ko po si Nora, inaanak ko po si Ian. Binibiro ko nga yung mga anak niya na napaka-behave niya noon nung shooting na yon kasi wala namang magawa sa Ilocos kaya handang-handa siya lagi. Kabilang din sa special guest si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Lisa Araneta Marcos na inalala ang kontribusyon ni Nora sa larangan ng sining at pop culture. Hindi na nagpaunlak ng panayam ang Pangulo. Nakiramay rin ang dating ka-love team ni Ate Guy na si Tirso Cruz III. Gayon din ang mag-asawang Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo at si dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada. Nagpasalamat naman ang anak ni Nora na si Matet de Leon sa buhos ng pagmamahal para sa kanyang ina. May mensahe rin siya sa mga solid Noranian na dadalo hanggang sa libing bukas. Sa mga Noranians po na nanonood, papunta bukas sa libingan ng mga bayani, sana po mga payong po ninyo, may dala ko kayong mga tubig kasi alam ko ho, titiisin ho ninyo ang init para kay Mami. So please, sana po protektahan din po ninyo inyong mga sarili. Mula sa Heritage Park sa Taguig City, nakatakdang dalhin ang labi ni Ate Guy sa Metropolitan Theater sa Maynila bukas para sa necrological service at agad itong idederetso sa libingan ng mga bayani para sa state funeral bilang pambansang alagad ng sining. Nagbabalita mula sa frontline, Von Belinario, News 5. Susunod, Malacanang isinisi sa fake news ang paglagapak ni Pangulong Bongbong Marcos sa approval at trust rating survey. At ilang Pinoy, sinariwa ang pakikisalamuha nila kay Pope Francis. Actually, Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ang inyong napapanood ay kuha sa highway sa Angeles City sa Pampanga. Dalawang Korean ang biglang hinold up ng mga nakamotorsiklong salarin. Ang isa sa mga biktima binaril at namatay. Nagkasana ng manhunt operation ng Angeles Police para maaresto ang hindi pa nakikilalang riding in tandem. Bunga ng fake news, ito ang sagot ng palasyo sa pagsadsad ng trust at approval ratings ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero giit ng Pulse Asia, ang pagtamlay ng tiwala ng taong bayan kay PBBM ay maaring hindi lang dahil sa politika. Nasa frontline, nabalitang yan si Maricel Halili. Isinisi ng Malacanang sa paglaganap ng fake news ang pagsadsad ng approval at trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos.
Base sa pinakabagong Pulse Asia survey na isinagawa mula March 23 hanggang 29, bumaba ng 17 puntos ang approval rating ng Pangulo, habang ang kanyang disapproval rating o yung hindi approve sa kanyang performance nadagdaga ng 21 points na ngayon ay nasa 53% na. Ang trust rating naman ni PBBM sumadsad din sa 25% mula sa 42%. Habang lumobo sa 54% mula sa 32% ang walang tiwala sa kanya. 2,400 respondents ang tinanong sa survey. Depensa ng palasyo, hindi kumakatawan ang higit 2,000 respondents ng survey sa sentimiento ng higit 100 milyong Pilipino. Lalo na't baka raw may impluwensya na ito ng disinformation ngayong mainit ang usapin sa politika. Maharahil ay bunga ito ng mga fake news. At kung ito man ay totoong nagkaroon ng pagsagot, hindi na naman ito pabayaan ng gobyerno dahil dapat natin malaman ang mga respondents, saan ang mga respondents ba ito ay nakakatanggap ng totoong news o naiimpluwensyahan ng fake news. Ayon kay Pulse Asia President Ronald Holmes, ang pagtamlay ng tiwala ng taong bayan kay PBBM ay maaaring dahil sa politika. Pero ang pagdami ng dismayado sa kanyang performance ay dahil sa mga isyong malapit sa sikmura na hindi matugunan. Yung disapproval, maaaring sabihin natin may kaugnayan doon sa hindi sapat na pagtugon sa mga pangunahing problema. Yung mataas na presyo ng bilihin, yung kakulangan ng kita o sahod, yung paglaban sa katiwalian at paglaban sa kriminalidad. Depensa ng Malacanang, hindi tinutulugan ng Pangulo ang mga problemang ito, kaya ang dapat daw malaman ay kung nakarating ba sa respondents ang serbisyo ng gobyerno. Saan man ang gagaling po itong opinion ni Holmes, Mr. Holmes, okay? Yan ay kanyang opinion. Siguro mas maganda rin po na malaman niya kung ano ba talaga yung katotohanan. Baka po kasi nasasapawan ng good news ng mga fake news. Sa kabila nito, hindi raw nababahala ang Pangulo sa resulta ng survey. Itutuloy lang daw ni PBBM ang pagtatrabaho at pagpapatupad ng mga bagay na naaayon sa batas. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Sa pagpanaw ng Santo Papa, siniriwa ng ilan nating kapatid ang kanilang naging close encounter kay Pope Francis. Habang buhay raw nilang papahalagahan ang alaala kasama ang Santo Papa. Ang kanilang karanasan sa Frontline Report ni Brian Basa. Buhay pa rin kay Brother Lynch Flores ang mga alaala ng personal niyang nakita at nakausap si Pope Francis sa Vatican City noong 2014. Binigyan pa siya ng Santo Papa ng skull cap o tsuketo. I got to exchange yung skull cap nga po. This is the one that was behind me. I presented him with a new skull cap and then he consented to give me the one that he was wearing. Yes, ito po siya. Wow! Kwento pa ni Brother Lynch, natutuwa raw noon ng Santo Papa sa tuwing tinatawag siyang Lolo Kiko ng mga Pilipino, lalo na nung kanyang pagbisita sa Pilipinas noong 2015. When he called him Lolo Kiko, na-realize na agad na Pilipino kami, and that was the year before his visit to the country. Ang News 5 cameraman na si Fred Lee, kasama sa delegasyong nag-cover sa pagbisita ni dating Pangulong Noynoy Aquino sa Vatican City noong December 2015. Dito ibinalita ng nooy Pangulo kay Pope Francis ang rehabilitation efforts para sa mga biktima ng Super Typhoon Yolanda. Pinakamamahal na alaala raw ni Fred ang malapitan at mahalikan ng kamay ni Pope Francis. Kaya ang mga litrato niya kasama ang Santo Papa, ipina-frame pa niya sa kanyang bahay. Yung mahawakan mo lang si Pope, talagang kikilabutan ka eh. Actually, tinayon ako ng balahibo nung time na yun, nung makapagmano ko sa kanya, tapos lalo na nung ipinatong niya yung kamay niya sa ulo. Pakiramdam ko talaga, sobrang, ito siguro yung reward ko, yung sakripisyo ko. Ang mga maiikling sandali ng ilan nating kapatid kasama ang Santo Papa, patunay ng binhing itinanim niya
para lalong pagtibayin ang pananampalataya ng mga Katoliko. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Abangan, aktres na si Kailin Alcantara in-unfollow si Kobe Paras sa Instagram. Hiwalay na nga ba sila? At balikan ang ilang di malilimutang eksena kasama si Pope Francis. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. In-unfollow sa Instagram ng aktres na si Kailin Alcantara si Kobe Paras. Napansin niya ng mabibilis na marites. Hindi na lumalabas ang profile ni Kobe sa following list ni Kailin. Sa ngayon, nakafollow pa naman si Kobe kay Kailin. Kamakailan lang nang umugong ang chikang hiwalay na sila dahil wala na raw ang kanilang sweet photos sa IG. Pero itinanggi yan ng tatay ni Kobe na si Benji Paras. No comment pa sa issue sina Kobe at Kailin. At yan ang hottest and latest sa Frontline Showbiz ngayong Lunes. Ako po si Jani Alipon. At para naman sa ating pabaong pabaon sa pagpanaw ni Pope Francis, marami siyang iniwang alaala. Balikan natin ang mga unforgettable moments ng Santo Papa. Narin ang paghuhugas at paghalik niya sa paa ng mga bilanggo. Ang Santo Papa matapang din humawak sa tigre at nakipag-usap kay Spider-Man. Game din ang Santo Papa na mag-spin ng bola sa kanyang mga daliri. Pinayagan din ni Pope Francis ang acrobat performance sa isa niyang misa. Marami ring pagkakataon na hindi niya pinaalis ang ilang batang naglalaro habang siya ay nasa altar. Katunayan, nakikipaglaro pa ang Santo Papa sa kanila. Ang mga ganyang moment kay Pope Francis ang dahilan kaya siya natatangi at mahal ng mga Katoliko. I think it's better remembered as one of the few popes who made the abstract more human and real. Made the divine more reachable. Yes. At nung pumunta kasi siya dito, na-cover ko pa siya eh. So yun yung years of very energetic pa yung Santo Papa. Tama ka, sir. Dami niyang messages na kumbaga naiintindihan natin. Kamusta yung vibes noon, Miss Mel? Ay, grabing tao. Dahil simula dun sa NAIA, hanggang yung UST, hanggang yung Quirino, ang hindi ko lang kinover yung Tacloban. Kasi sila Mon Gualvez. And ordinary tao kasi siya eh. He had a stint as a bouncer. Oh, yes. Sa nightclub, It's a good excuse to be in a nightclub. Interesting kung yung papalitan nun naman ng karakter at persona niyan. At yan po, 45 minuto pag-imas malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami inyong kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mean Los Baños. Ako naman po si Ed Lingaw. Magandang gabi.